Ika-172 kabanata, sa pagpapatuloy. Makikita ang isang lamparang nakasabit sa gilid ng bubungan, habang sa loob ay nakahain ng iba't ibang pagkain sa isang malaking hapag. Biglang may malakas na nagsalita, "Ano? Bumagsak ka sa pangunahing pagsusulit?" Hinawakan ng ating bida ang pisngi ni Chang Ho habang naiinis na sinabi, "Ikaw talagang bata ka. Dala-dala mo pa ang pangalan ng Wudang, tapos bumagsak ka? At bakit parang lalo ka pang tumaba?" Mangiyak-ngiyak namang sumagot si Chang Ho. "Ginawa ko naman po ang lahat ng makakaya ko, Uncle Master." Tahimik lamang silang pinagmamasdan ni Cheon-sang. Makalipas ang ilang sandali, marahang hinimas ng ating bida ang ulo ni Chang Ho at nakangiting sinabi, "Gayunpaman, nagising mo ang profound key, kaya sulit pa rin ang lahat ng itinuro ko sa iyo." Pagkatapos ay inakbayan niya si Cheon-sang, na labis namang ikinagulat nito. "Lalo na ikaw, Chung-sang." Ngumiti ang ating bida habang nakatingin dito. "Sa loob lamang ng ilang buwan, nagawa mong gisingin ang elastic key, isang bagay na hindi nakakamit ng iba kahit magsanay pa sila ng ilang dekada. Tunay ngang pinagpala ka ng langit." Pagkatapos ay nagtanong siya, kung gayon, ang mga miyembro ng Gapmuse Squad ay tuturuan na ng 7 stars ng Justice Martial Alliance. Tumango si Miss Jegal, "Oo. Ako ay tuturuan ng Sword Saint, at si Chung Woo naman ay tuturuan ng Panginoon ng Yongbongguan." Masayang sinabi ni Chang Ho, "At si Ate Jegal ay tuturuan ng Sword Empress." Napatingin ang ating bida kay Chang Ho. Napatakip naman ito sa sariling bibig. Napangiting sinabi ng ating bida, "Ate, nagpasya na ba kayong maging magkapatid?" Biglang napasigaw si Cheon-sang, "Chung Woo, ikaw talagang bata ka. Hindi ba sinabi ko nang huwag mo akong tawaging ganyan? Hindi ka man lang makapag-ingat sa harap ni Uncle Master." Nakapikit na lamang ang ating bida at mahinaong sinabi, "Sige na, tama na. Wala namang masama roon." Pagkatapos ay tumingin siya sa kanilang lahat at sinabi na basta't masaya kayong lahat, sapat na yun para sa akin. Tahimik namang nagbulungan ang ilan sa kanilang mga kasama habang nakatingin sa ating bida at sinabi na ibang-iba ang Wudang Sword sa inaasahan ko. Sa kanilang isipan, ibang-iba ang imahe ng isang tanyag na espada ng Wudang kumpara sa taong nasa kanilang harapan. Dagdag pa ng isa, "Hindi ko akalaing ganoon siya kakapalagayang loob sa mga kabataan, gayong siya ang pinakabantog na Wudang Sword sa kasalukuyang martial world." Napabuntong hininga ang mga ito na sinabi sa isip na nakakainggit. Pagkatapos ay lumingon siya kay Woon M. "Woon M, sinabi mong matagal kang naglakbay kasama ang Wudang Sword, hindi ba?" Bahagyang nagulat si Woon M. "Ah, oo, tama." Masiglang nagtanong ang isa, "Kung maaari mo bang ikwento sa amin ang mga nangyari sa inyong paglalakbay?" Napangiti si Woon M. "Ha ha ha, ahem. Saan ko nga ba sisimulan?" Samantala, tahimik lamang na nakatingin si Namgang Changwi sa ating bida. Halatang hindi nito maitago ang pagkainis sa kanyang mukha. Napansin iyon ng ating bida. Napasabi siya sa isip, bakit ba buong oras niya akong tinititigan ng masama? Muling makikita ang lamparang nakasabit sa gilid ng bubungan. Nagsalita si Miss Jegal habang nakatingin sa ating bida. "Siya nga pala, hindi ko inaasahang ikaw pa ang makalulutas sa problema ng Dungrim Merchant Guild. Malaki na naman ang utang na loob namin sa iyo." Ngumiti lamang ang ating bida. "Wala iyon," napaisip si Miss Jegal. Ngunit kakaiba pa rin ang balitang ang Dungrim Merchant Guild ay suportado ng Wanwojeong. Hindi maaaring sila ang tunay na nasa likod nito. Sandali siyang tumigil bago nagpatuloy. "Sa palagay ko, sadyang ikinalat ng mga taong yun ang pangalan ng Wanwojeong upang iliga tayo." Napangiti ang ating bida at sinabi na napasabi siya sa isip, gaya ng inaasahan. Napakatalino talaga ni Jegal Sansan. Patuloy niyang naisip, tama ang hinala niya. Pain lamang ang Wanwojeong. Hindi maaaring direktang imbestigahan yun ng Justice Martial Alliance dahil isa itong damba ng pag-aari ng Imperial Family. Kapag ginawa nila yon, maaari nilang galitin ang buong maharlikang angkan. Bahagya siyang ngumiti at sinabi pa sa isip na pero, magpapanggap na lang akong walang alam. Napatingin ang ating bida at nagkunwari siyang nagtataka at sinabi na ano ang ibig mong sabihin. Masayang ngumiti si Miss Jegal. "Dahil nakatuon ka lamang sa iyong pagsasanay, marahil ay hindi ka pamilyar sa Wanwojeong." Ang Wanwojeong ay, ngunit bago pa niya matapos ang sasabihin, biglang sumingit si Namgang Changwi. Napakatawa naman.
Nakasandal ang kanyang siko sa mesa habang nakapatong ang palad sa kanyang pisngi. May halong pangungutya ang kanyang tinig. Ang isang taong tulad mo ang kumakatawan sa wudang. Wala ka man lang alam sa kasaysayan ng bansang ito. Hindi na nakapagtataka kung bakit napakahina pa rin ni Chungwoo. Pagkatapos ay mayabang niyang sinabi, ako na ang magsasabi sa iyo. Ang Wanwojeong ay isang dambanang pag-aari ng Imperial Family. Walang anumang emosyon ng mukha ng ating bida habang nakatingin lamang sa kanya. Napakunot noo si Namgang Changwei. Bahagya siyang pinagpawisan at sinabi na isang dambana. Nanatiling malamig ang titig ng ating bida. Nang hindi na makatiis, mariing sinabi ni Won M, Young Master Namgang. Sobra na ang sinabi ninyo. Biglang kumaway ang ating bida. Hoy, pabayaan mo na siya. Ayos lang yun. Pagkatapos ay napasabi siya sa isip habang nakatingin kay Namgang Changwei, si Namgang Muhyo ng Asher Sky. Anak ba talaga siya ng bastos na lalaking yun? Nakakagulat na namama na rin pala ang kawalang galang. Bahagya siyang napangiti, pero ganyan talaga ang mga kabataan. Natural lang na maging mapaghinala sa mga bagong mukha, at sa edad niyang iyan, hindi may iwasang maging mainitin ang ulo. Napailing siya sa isip, dapat talaga akong magpasalamat kay Tang Seryeong. Matapos kong makasama siya ng napakatagal. Napakabanayad na lang pala ng kabastusang ito. Naglagay si Miss Jekyll ng kamao sa harap ng kanyang bibig at nakapikit na nagsalita. Ang Wanwojeong ay hindi itinayo upang parangalan ang isang miyembro ng Imperial Family. Marahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Sa halip, ito ay inialay sa isang taong may katayuang maituturing na kapantay ng mismong Imperial Family. Tumingin siya sa ating bida. Narinig mo na ba ang pangalang Guo Zixing? Napatingin ang ating bida kay Miss Jekyll, napasabi siya sa isip. Ano, hindi ko alam kung kanino pala nakalaan ang spirit tablet na naroon. Nagpatuloy si Miss Jekyll, nabuhay siya mahigit 100 taon na ang nakalipas, bago pa man itatag ng founding emperor ang imperyo. Biglang itinaas ng ating bida ang kanyang kamay upang pigilan siya. Sandali, hanggang dyan na lang. Nakangising sinabi pa ng ating bida, hindi ko naman talaga gustong alamin kung kaninong dambana ang Wanwojeong o kung paano ito nauugnay sa Imperial Family. Ang mahalaga sa akin ngayon ay ang aking paglalakbay. Napasabi siya sa isip, sa madaling salita, kayo na ang bahala sa mga problema ng Justice Martial Alliance. Habang nakatanaw sa mga bulaklak sa labas, muli niyang naisip, gumagawa na naman ng kaguluhan ang mga taong nasa palasyo, at bahagya rin akong nag-aalala kay Master. Pero kapag nakuha ko na ang Yangui Divine Art, tuluyan nang matatapos ang lahat. Kailangan ko na talagang magtungo sa Mount Hua. Natulala si Miss Jekyll habang nakatingin sa kanya. Naalala niya ang mga salitang minsang sinabi ng Alliance Leader. Ang wudang sword ay parang isang mailap na mabangis na hayop. Hindi siya maaaring ikulong saan man, kahit pa sa loob ng Justice Martial Alliance. Nagpatuloy pa ito, ngunit sa kabila nito, patuloy siyang lumalakad sa landas ng katwiran at namumuhay bilang isang tunay na Daoist ng wudang nang higit pa sa sinuman. Sa tuwing may bantang lilitao sa martial world, siya ang unang kusang humaharap dito. Napasabi si Miss Jekyll sa isip, naalala ko ang sinabi ng Sword Saint. Pagkatapos ay tumango siya. Oo, naiintindihan ko. Nakapikit namang sinabi ng ating bida, kung ganoon, dito na tayo maghihiwalay. Nagulat si Chang Sang. Ano, Uncle Master, aalis na po kayo. Lumabas sila ng silid. Habang naglalakad, sinabi ni Chang Sang, sasama na rin po ako sa inyo. Tapos na rin naman ang aming misyon sa Zion, kaya kahit sandali lang. Mabilis ding nagsalita si Chang Ho. Ako rin, napahinto ang ating bida. Ha, napatingin siya kay Chang Ho. Gusto mo akong samahan? Saan ka kukuha ng oras? Naguguluhang sumagot si Chang Ho. Po, itinuro ng ating bida ang nasa loob ng silid. Hindi ba sinabi mong siya ang pinuno ng grupo ninyo? Nagulat si Namgang Changwei. Ang lalaking yun, hinawakan ng ating bida ang balikat ni Chang Sang at nakapikit na sinabi, talagang ikinahihiya ka ng Uncle Master na ito. Matapos kitang turuan ng husto, tauhan ka lang pala ng batang yun. Agad namang nagpaliwanag si Chang Sang. Nagbabago naman po ang team leader depende sa misyon. May madilim na tingin ng ating bida habang sinabi, Hoy, tumahimik ka nga. Bilang mga disipulo ng dakilang wudang, kuntento na ba kayong maging ordinaryong miyembro lamang ng Gapmu Squad? Bahagya siyang ngumiti.
Mas matutuwa pa ako kung sa susunod nating pagkikita ay ikaw na ang pinuno ng Gap Muse Squad, hindi ba? Nagulat si Chang Sang sa kanyang narinig. Dagdag pa ng ating bida habang napatayo sa galit si Namgong Changwi, kapag nagpahuli ka sa isang kawawang batang Namgong na gaya niya. Talagang madudurog ang puso ng Uncle Master mo. Sa madaling salita, nakakahiya yon. Naiintindihan mo ba? Hindi na nakapagpigil si Namgong Changwi at malakas na sumigaw. Kahit ikaw pa ang wudang sword, hindi ba sobra na ang mga salitang yan? Paano mo nagawang tawaging batang Namgong ang isang miyembro ng aming angkan? Muling lumapit ang ating bida at sinabi, kung ganoon, ano ang gusto mong itawag ko sa iyo? Batang Namgong? Agad namang sumagot si Namgong Changwi, ano? Ikaw na walang modo. Makikita ang inis sa mukha ni Namgong Changwi. Nakangising sinabi ng ating bida, walang modo. Mabuti at ikaw mismo ang nagbanggit niyan. Nagpatuloy siya habang unti-unting lumalamig ang kanyang titig. Bago mo sermonan ng iba tungkol sa pag-uugali, siguraduhin mo munang marunong ka ring gumalang. Alam mo namang ang titulong wudang sword ay hindi basta ipinagkakaloob sa kung sino-sinong asong gala, hindi ba? Unti-unting kumalat ang malamig na aura mula sa kanyang katawan habang sinabi niya. Harapan mo akong kinutya, tinitigan mo ako ng may paghamak, at tinawag mo pang hanggal ang sarili mong kasamahan. Napasinghap si Namgong Changwi, napasabi siya sa isip, ang aura niya. Makalipas ang ilang sandali, itinaas ng ating bida ang isang daliri at tila pipitikin siya sa noo. Nagtataka si Namgong Changwi sa kanyang gagawin. Makikita ang manipis na aura na bumabalot sa daliri ng ating bida habang nakangisi itong nagsalita, sa susunod na makita mo ako, ibaba mo ng maayos ang iyong mga mata. Pitik. Sa isang simpleng pitik ng daliri, agad na nag-iwan ng pulang marka sa noo ni Namgong Changwi. Nagulat sina Miss Jegal at Changho sa kanilang nasaksihan. Kasunod nito ay agad na bumagsak si Namgong Changwi sa sahig. Napahalakhak ang ating bida at sinabi, kung hindi mo pa rin matututunang gumalang, balang araw ay talagang mamamatay ka, bastos na bata. At dito nagtatapos ang ika-172 kabanata.